Pakinggan po natin ang awitin, Psalms 23, The Lord's My Shepherd. Parang puro kanta lang yata itong eulogy ah. Mamaya may salita sila, huwag kang mag-alala. Brads, masyado kang nagmamadali. The Lord's my shepherd, I'm not alone. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. He guides my way in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His good deeds. And though I walk the darkest path, I will not fear evil now. For you are with me, and your rod and staff are comfort I need to know. And I will trust in you alone. Yes, I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me You lead me Ang susunod pong bahagi ng ating programa ay ang Timeless Tribute na kung saan dito po natin matutunghayan ang mga litagong larawan ni Mang Linda nung siya po ay nabubuhay. Atin pong panoorin. Oo, nakikita mo naman pala. Oo mga kailan, bukas na po ang libing ni Auntie Linda Pidaliso. Ang oras po ng libing is 8:30 ng umaga. 7:30 ng umaga na sana pero pinospon. Siguro si schedule kaya bukas makita-kita tapo tayo. At salamat din po pala sa mga nag-subscribe. Nasa 10.2k subscribers na po tayo. At sinashoutout ko rin po pala ang mga subscribers ko ngayon sa aking YouTube channel. Grabe talaga, hirap talaga pag wala kang script. Kasi na po sa pagsasabi ko, wala akong script ngayon.
So, itong video natin, ito muna yung part 1. Ayan yun, nasa hospital siya, oh. Oo nga, yun yun. Buti may nampantay na. Pagkawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong bukas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig at titig ay pag-ibig sa puso Masyado kang magalaw, Brads. Kasi ka lang. Masyado kang malikot eh. Ikaw lang sa mundo. Ang may pusong bukas, ganyan ang tulad mo. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Mga kailan, napapansin nyo sa screen ngayon, marami ng taong pumunta dito. Simula nung alas 6 pa ng umaga, ng ano pala, kanina. Who I trusted, who I listened to before. Sabi ko na po, maraming tao ngayon last night eh. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Basta huwag nyo kakalimutan na ito ang video, part 1 ng video natin ngayon. Mamaya na pa yung part 2. Pag medyo ano pa, maraming tao eh. Mayroon magpasiksikan ngayon. Basta lagi tatandaan. Hindi marka perma. Wala, meron tayong anin pala. I'll stay with you.
I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. Tara, nahirapan tayo mag-video rito. Ayun po, natunghayan po natin ang mga larawan at alaala ni Ma'am Linda, kapiling ng kanyang mga mahal sa buhay. At dadako na po tayo sa susunod na bahagi ng ating programa ay ang eulogy or testimonial from family members, relatives, and friends. Ito po ang pagkakataon natin na makapagbigay po tayo ng mensahe kung paano po naging inspirasyon at paano po naging kabuting magulang, kapatid, kapamilya si Ma'am Linda. At tinatawagan ko na po ang unang magbibigay ng pahayag. Isa po sa kanyang anak, Sir Alvin. O, dito naman tayo sa labas ngayon para mas malapit. Sobrang bait ni mama ko. Pati sa mga anak ko, mabait siya. Sa mga apo niya. Nasa ko man. Sobrang salamat. Alam ko marami din mga sa'yo. Yun, okay na kasi hindi ka na nasasaktan. Hindi ka na naghihirap. Mahal mo ang ginawa mo. Salamat po, sir, sa iyong mensahe po sa iyong. At tinatawagan ko rin po si Sir Paulo para po makapagbigay ng testimony at pahayag. Yulig na ano, biglang. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Una-una ho, nagpapasalamat ako sa pagdalo nyo, sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa amin, lalo na pa sa mama. Sa akin po, kasi bilang anak, may mga pagkukulang din ako sa kanya. Minsan, nakasagot ko siya. Minsan, nag-check ko yung ako kung anong mga hinihiling niya. Mga panahon na kala ko okay lang siya. Ngayon, inisip ko sana bumalik yung mga panahon na yun. Kasama ko siya. Kasi, matagal ako nawala dito.
Graduate ko pa lang ng high school. Wala na ako dito. Hindi na. Tapos, yung history ng buhay ko, ang ginawa niya sa panganay ko, napakalaking utang na loob kasama ng papa ko. Sila yung talagang nag-alaga doon sa unang anak ko. Kaya malaking pasalamat ko sa ano kasi hindi niya binabayan yung anak ko. Kahit yung mga anak ko ngayon, napapalo ko, ako siya nagagalit. Kung nag-away naman sa kapatid ko, ako pa rin napagod niya kahit si Alma yung may kasalanan. Intindihin ko daw sila. Yung mga pangaral siya sa akin na binabaon ko lagi. Kaya mahirap yung masyadong mabilis yung pagkawala. Hanggang ngayon, hindi pa nagsisipin sa utak ko na wala na siya. Parang biro lang to. Panaginip lang to. Ganun yung nakaset up sa utak ko hanggang ngayon. Hindi ko matanggap. Kaya sa mama ko, alam ko buhay pa siya eh. Nandito lang siya. Kaya mo pa, dito lang kami palago. Dito lang kami. Salamat po sir sa inyong mensahe. Tinatawagan ko rin po si Ma'am Sandra. Isa rin po sa kanya. Ayun yung mga kapatid ni Auntie Linda magsasalta na rin. Ay hindi, si Sandra pa yung last na magsasalta. Wala na ako, Mama. Naalala ko kapag pauwi na ako. Wala na ako sasabihin na Mama. Nainggit na ako sa iba kasi meron silang tinatawag na mama, ako wala na. Thank you, ma'am, sa mensahe. Tinatawagan ko rin po si Sir Rodel. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako'y Bayaw. Kapasalamat po ako sa inyo pinagay ng kapatid ko rito. Yan pala yung kapatid ni Auntie Linda. Kaya pa na po ang kapatid. Maraming salamat. Isa rin po sa kanyang kapatid, si Sir Buboy. Beng, wala ka na
Alaala ko yung hindi nawawala sa akin po sa atin. Mahal ka na. Salamat, sir, sa mensahe. Isa rin po sa kanyang kapatid, si Ma'am Perla. Yung susunod pa pong kapatid. Si Ma'am Nelia po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po. Ang masasabi ko lang po, mabait po siyang kapatid. Ang buhay po talaga ganyan. At pupunin ka na talaga ng Panginoong Diyos. Wala po tayong magagawa. Siya lang po ang nakakaalam ng lahat. Yun lang po. Salamat po. Si Ma'am Binilda po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ate baby po, mabait po yan. Yan po ang nag-alagi sa akin nung baby ako. Kaya, ate Be, kung saan ka man naroon, maraming salamat. Hindi nga ako makapaniwala pa. Bigla-bigla nang wala siya. Huli na yung pagkikita, malakas pa siya eh. Tapos ngayon, wala na. Be, kung saan ka man mahal na mahal kita, Be. Salamat po ma'am sa iyong mensahe. Tinatawagan ko rin po si Sir Daniel. Hey, Danny. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Salamat po sa pagsuporta. Masasabi ko lang po sa hipag ko. Isa sa mga hipag ko na mabait at masaya. Bilas, pareho na tayo patag lang. Salamat po. Salamat po sir. Si Sir Toby. Totoy. Be, kung nasaan ka man ngayon, alam ko maganda ang kinalalagyan mo. Maraming mamahal sa'yo. Sige, bayaw. Salamat po sir. Susunod pong tatawagin si Ma'am Opelia. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang una-una ko pong sasabihin sa inyo, salamat ng marami sa Barangay Marawi.
anak niya sa aking kasigan. Tugtong bitugan po kami niyan. Siya ang best friend ko, kapatid ko. Pag pumupunta siya sa bahay, hindi nakakatanggi ang asawa ko kung saan kami pupunta. Pag sinabi niya, bro, uwi tayo ng Bicol, hindi nakakatanggi ang asawa ko. Pag sinabi niya, bro, sunduin mo ako sa terminal. Malayo pa sinasabihan ako ng asawa ko. Darating yung kaibigan mo. Masakit po ito sa akin. Masakit. Bro, nasabi ko naman sa mga anak ko yung baby mo. Nakausap ko na sa kanila. Para sa kanila ang gusto ko na nangyari. Patuloy akong makikipag-communication sa mga anak mo. Mahal na mahal ka, bro. Hindi ko talaga sa matanggap. Salamat, pare, sa pagmamahal mo sa aking kaibigan. Alam mo yan, naturing namin sa isa't isa, mga kapatid, kaibigan, karamay sa lahat ng oras. Maraming salamat sa barangay ninyo sa pagtatap sa aming kaibigan. Maraming salamat. Salamat tabi nanay sa ikang tabi sa Bicol. Sige po. Tinatawagan ko rin po si Ma'am Annalyn para magbigay rin po ng testimony. Ang gagawin pa lang daw po si Ma'am Annalyn. Si Ma'am Roxanne na lang po. Magandang gabi po. Ako po si Roxanne. Isa po ako sa manugang po ni Mama. Kasama ko po si Mama sa bahay. 9 years po niya ako kasama sa bahay. Lunes hanggang Friday, nandito po kami sa bahay kahit nasa ibang bahay na po kami, na kahit nakabukod na po kami. Si Mama po, lagi niya po siya sabi sa akin, Roxanne, yung mga bata, bigyan mo lagi ng pagkain. Kahit nasa malayo si Mama, hindi niya nakakalimutan na alalahanin yung mga apo niya. Tapos yung pumunta siya sa Bicol, si Papa mo, puntahan mo, bigyan mo ng pagkain, samahan niyo siya kasi wala siyang kasama. Lagi niya talagang pinaparamdam sa mga apo niya, tapos kay Papa na mahalaga siya sa kanya. Kahit nasa ibang lugar siya, siya pa rin laging inuuna nila, yung mga apo niya. Tapos nga, pag kami dalawa lang sa bahay, lagi kong mamimiss. Kasi kaming dalawa lang dyan, nagkukwentuhan kami. Tapos tapos kami magkwentuhan, magpapakuto siya sa akin. Kahit wala na nga akong makuhang kuto, kinukutuhan ko pa rin. Parang banding na namin yung dalawa kami. Tapos, pagkatapos nun, anong gusto mong merienda? Bili ka na doon. Tapos, pagdating naman ng hapon, anong ulam natin? Sabihin mo na lang kay Papa mo para kuha doon kay Kuya Paulo mo. Tapos, yun nga po, pag may sakit yung mga anak ko, siya po lagi yung kasasabi na, pa-check up mo na yung mga anak mo. Baka mamaya kung ano na yan. Yun nga po, mapalad po ako kasi meron akong binan na
mapagmahal at maalaga. Kahit manugang po na ako, hindi na pinaramdam sa akin na hindi ako anak. Parang pasturik pa nga na sa akin kay Almon, pas anak pa nga po ako eh. Kasi pag may problema ako, kaming dalawa sinasabi ko sa kanya na yung problema ko kay Almon. Tapos pinapagalitan niya sa Almon. Talagang pinaramdam niya sa akin na parang tunay na anak. Kaya nga pag mas gusto ko nga po dito sa bahay, kahit may bahay na kami. Kasi yung pakiramdam na komportable ka, parang tunay kang pamilya na hindi ka tinuturing na iba. Tapos, kung maaari nga lahat ng